Hallelujah! Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon sa ating buhay. Dakila siya, dakila siya. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa buhay po ng bawat isa na naririto po ngayon. Amen. God is good. All the time. Amen. At sabi nga po, di ba sa ating tema, God is faithful and all the time, God is faithful. Amen. Samahan niyo po ako sa umagang ito. Magsisimula na po tayo. Bago po tayo magsimula sa ating gawain, tayo pong lahat ay manalangin at lumapit po sa ating Panginoon. Hallelujah. Lord, we thank you and we praise you for this day, O God. Thank you, Lord, for your grace and your mercy sa umagang ito na kami po ay nagising pa, mayroon pa pong Panginoon heartbeat ang aming mga puso. Thank you for reminder na hindi pa po kayo tapos sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon. Lord, sa umagang ito, kami po ay lumalapit, nagpapakumbaba. Inaamin po namin sa aming mga sarili na kami po ay makasalanan. From the top of our heads to the sole of our feet, kami po ay nagkamali, nagkasala, nakagawa, nakaisip, nakapagsambit ng mga hindi karapat-dapat at kalugod-lugod sa iyong harapan. Patawarin mo po ang bawat isa, O Lord, sa umagang ito. And we ask the Holy Spirit to cleanse us from all our sins right now upang ang paglapit namin ay maging karapat-dapat sa iyong harapan. Thank you, Father God. Lord, and as we come before you with a broken and humble and contrite heart, we thank you, Lord God, for being faithful in our lives. Maraming salamat, Lord, sa iyong katapatan, sa mga bagay na patuloy mo ginagawa sa aming buhay. Patuloy niyo po kami, Lord, binabago. Every day, Lord God, grace by grace, nararanasan namin, Lord, ang iyong kabutihan. Hindi lamang po sa aming buhay, maging, Lord, sa aming mga pamilya, Panginoon, at mga minamahal. Thank you, Lord God, dahil iningatan niyo po kami for the past few days, few weeks, Lord God, na kami man po ay may mga hinarap na challenges and trials, Lord. Thank you for your promises, O God, that you will hold us into your right hand and you will never for your greater glory, Lord God. Maraming salamat. Samahan niyo po kami sa aming gawain mula po sa pagpapalid ng worship service, sa pagpapakanta. Lord, give her the strength and anoint her, Lord God, sa pagpapaawit, Panginoon. Bigyan niyo po ng kaliwanagan. Buksan niyo po ang aming mga puso't isipan upang madama namin ang iyong kabutihan sa aming mga buhay, Lord God. And we also pray, Lord, for our pastor na magbibigay ng mensahe sa umagang ito. Salamat po sa kanyang buhay, sa kanya pong pagpapagal, sa mga oras na inilalagak niya sa iyong gawain. Kayo na po, Lord, bahalang magbigay ng mga blessings upon blessings, Lord, mahabang buhay, magandang kalusugan. At we ask, Lord God, that you give him, Lord, the knowledge and the wisdom upang ang kanyang mga salita, ang mga mensaheng ito ay malakaran namin, Lord, sang-ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat, Panginoon. At sa lahat, Panginoon, na makikinig, maging
dito po sa simbahan mo at sa mga manonood online. We pray, Lord God, that your power be vested upon us sa mga salita, sa mga aral na ihahayag sa umagang ito. Magbigay po sa amin ng encouragement, magbigay sa amin ng strength, magbigay sa amin, Lord, ng kaliwanagan, that you are our hope, Lord God. Wala kaming ibang pupuntahan kundi ikaw, Panginoon Hesus. Walang ibang pangalan na binigyan ng authority and power above all names, but you, Lord Jesus Christ. So maraming salamat po. At patuloy niyo po kaming palakasin, patuloy niyo po kaming ingatan, patuloy niyo po kaming turuan sa aming pang-araw-araw. Salamat, Panginoon. Binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan mo, Jesus, na aming Diyos at tagapagligtas. Amen and amen. Let's declare that all things are possible. Amen? Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. We are weak, but you are strong, God. Oh, hallelujah. All things. Almighty God, my Redeemer, my hiding place, my safe refuge. No other name like Jesus. No power can stand against you. My feet are planted on this rock, and I will not be shaken. My hope, it comes from you alone, my Lord and my salvation. Your praise is always on my lips. Your word is living in my heart, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. My feet are planted. My feet are planted on this rock, and I will not be shaken. My hope, it comes from you alone, my Lord and my salvation. Your praise is always on my lips. Your word is living in my heart, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. When I am weak, you make me strong. When I'm poor, I know I'm rich, for in the power of your name, all things are possible. All things are possible, yes, Lord. All things are possible. All things are possible. All things are possible. Your praise is always on my lips. Your word is living in my heart, and I will praise you. My soul will bless you, Lord. You fill my life with greater joy. Yes, I delight myself in you, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. When I am weak, you make me strong. When I'm poor, I know I'm rich, for in the power of your name, all things are possible. All things are possible. Let's declare. All things are possible. All things are possible. All things are possible. Oh, yeah. All things are possible. All things are possible. All things are possible. All things are possible. Yes, Lord, all things are possible. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hear our praises
Yes, oh God. May our home, And may our homes be filled with dancing. May our hearts be filled with joy. may injustice bow to Jesus. May injustice bow to Jesus. As the people turn to pray, As the people turn to pray, from the mountain to the valley, hear our praises. hear our Rise to praises. you. Rise to you from the heavens to the nations. Hear our singing. Hallelujah. Fill the Fill the air. air. May the light shine in the darkness. As we walk before the cross, And as we walk before may the your glory, cross, may your glory fill the whole earth. And as the water overseas, hallelujah, from the mountain to the valley, hear our praises. hear our praises. Rise to you from the heavens to the nations. Hear our singing. Fill the air From the mountain, from the mountain to the valley, hear our praises. Rise to you from the heavens to the nations. Hear our singing. Fill the air. hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. 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 From the mountain to the valley, hear our praises. Rise to you from the heavens to the nations. Hear our singing. Fill the air from the mountain to the valley. Hear our praises. Rise to you from the heavens to the nations. Hear us singing.
your praises fills the air, Father. We thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Apart from you, Lord, we can do nothing, oh God. Forever with your mighty hand, living in your promise, written on my heart. I am yours, Lord. I am yours, surrendered wholly to you. Set me in your family, calling me your own. Lord, we are your own, Lord. We belong to you. I belong to you, all I need. Your spirit, your word, your truth, hear my cry. My deep desire to know you more. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring, heaven knows. I long to love you with all I am. I belong to you. Here I stand. Here I stand. Forever with your mighty hand, living with your promise, written on my heart. I am yours, I am yours, surrendered wholly to you. Set me in your family, calling me your own. I am yours, Lord. Now I belong to you. All I need, your spirit, your word, your truth. Hear my cry, my deep desire to know you more. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring, heaven knows. I long to love you with all I am. I belong to you. Hallelujah. We belong to you. Mighty God, I am yours. Mighty God, I belong to you. I belong to you. Mighty God. Yes, Lord. Hallelujah. We belong to you, O God. We are the co-heirs of your kingdom. Now I belong to you. All I need, your spirit, your word,
belong to you. Hallelujah. To God be the glory. In the name of Jesus. Amen. Amen. Palakpakan. Bago po tayo magsimula sa mensahe sa umagang ito, may we please put our phones into mute or silent mode para po wala pong istorbo sa ating pakikinig. So, sa umagang ito, tinatawagan ko na po si Pastor Archie sa pagbibigay ng mensahe. Lahat ay muling nagkatipon-tipon para parangalan, bigyan po siya ng mataas na pagsamba, lalong-lalo na ngayon pong araw ng linggo. Sige po, palakpakan po natin ang ating dakilang Ama. Purihin po ang Panginoong Diyos. Hallelujah! Sumain niyo po ang kapayapaan sa lahat po ng mga audience po natin, nakikinig online. Damahin po natin ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng mga kapatiran po na naririto po ngayong umaga na ito at patuloy na binibigyan tayo ng mensahe ng Panginoon to prepare us. Ihanda tayo, palakasin ang kalooban natin at bigyan tayo ng hayagang katotohanan sa Biblia. Alam niyo mga kapatid, noong mga nakaraang araw, kahapon po, na inihatid natin sa huling hantungan po, ang ating mahal na kapatid na si Kalando, mamimiss natin, dyan siya nakaupo sa likod po, hindi mo maisip, na talagang hindi pwedeng banggain ang salita ng Diyos sa lahat ng katotohanan. Hindi po pwede na tayo ho ay magpapatumpik-tumpik na, anyway, mahaba pa buhay ko, pastor. Anyway, teenager pa ako, pastor. Anyway, pwede pa ako makahingi ng tawad anytime. Kasi gaya ho ng sinasabi ng Biblia, gaya naman po ng hangin na walang pwedeng pumigil, walang pwede man sino kahit sa ating pumigil sa pagdating ng ating kamatayan. Mangangaral 8, talatang 8, in the book of Ecclesiastes, chapter 8, verse 8. Inevitable po yan So, anong pinakamaganda, pastor, na gawin ng isang tao, lalo't sa tagal ko po sa ministeryo, siguro na rin po ako, magsi-16 years na po ako sa ministeryo, yung pong paghahanda na sinasabi sa Biblia, ilang beses na po ako nakakita ng mga kapatid, kaibigan, nasaksihan ko po sa lahat ng mga pangangaral, sa mga necrological services po, ang mga kapatid pong yumao natin, habang sila po'y binababa sa kanilang hantungan o huling hantungan. Nakasaksi na po ako, katulad kahapon, mangilan-ilang beses na po, yun pong kinikrimit, talagang, siyempre, ang pamilya po magdaramdam, kahit na i-preach mo yung Word of God, kasi huling tagpo na ho nila yun Huling pagtatagpo na ho yun, habang ipinapasok po doon po sa cremation chamber na tinatawag natin. Pero ganun pa man, ang sabi po ng Bible, magkakaroon tayo lahat ng muling pagtatagpo. At sa preaching na ito, ngayong umaga, na ihahatid sa atin ng ating Panginoon, ito po ay pinamagatan natin ang muling pagtatagpo. I can still recall, nung ako po ay bata pa, lalo na kaming mga magpipipinsan po, nag-develop na po ng close bandage, ng tie-up, ng pag-iibigan sa isa't isa, lalo na yung mga pinsan ko na mga kababata. Ako po'y lumaki ng Baguio ng mga ilang taon. At doon po, siyempre, pagka palagi mo nakakasama yung mga pinsan mo, palagi nyo pong nakakalaro ang mga first cousins po ninyo. Nung panahon na sila po ay na-petition na sa Australia, I hope nanonood po yung mga pinsan ko ngayon sa Australia, nagkaroon ng malaki pong kalungkutan sa puso namin sa isa't isa
pagtatagpo, at yan po ang ating pag-asa ngayon, yan po yung ating pinaghahandaan, kasi kahit nawala na si Kalando, nawala na yung nanay ko, nawala na po yung si Doktora Sulweta, marami na pong tinawag si Lord na mga kapatid natin, si Dida at Sister Mercy, lahat po sila. Alam niyo mga kapatid, ang good news, ang magandang balita po na nais kong hatid sa inyo, magkakaroon tayo ng muling pagtatagpo. Amen po ba? Kaya ang puso ko talagang galak na galak eh. Hindi ko mapipilitan ho, tumulo ho yung luha ko kahapon. Sabi ko, Lord, maganda na kalagayan. Pero yun pala ho, pag ipapasok na ron, doon po sa cremation, lalo na makikerry emotion mo, naghagulgulan lahat ho eh. Lahat ho ng mga kapatid, mga anak, kapatid na Linda, nandoon po lahat, na naghagulgulan. Nandun din po yung heart mo na kahit pastor ka, alam mo lahat ng tinuturo ng Diyos, may muling pagtatagpo. Sino ho ba nagbigay sa atin ng ehemplo na siya mismo ho umiyak? Ang sabi ng Bible, and Jesus wept. Si Kristo nga ho naiyak. Bakit siya naiyak? Si Lazaro na matalik niyang kaibigan namatay. Pero deep inside, alam na alam ni Jesus Christ pag sinabi niya, Lazaro, bangon. Babangon naman si Lazaro eh. Pero nandun yung emotion natin, nandoon po. Pero ang good news po, may muling pagtatagpo. Minsan po, natanong ako, Pastor, ano bang magiging kalagayan nating mananampalataya sa langit? Ang sabi ng Bible ho, may mga bagay na hindi pa natin nakita, mga bagay na hindi pa natin narinig, mga bagay na hindi pa sumagi sa ating mga isipan, na inihanda ng Diyos, lalong-lalo na sa lahat ng umiibig sa Kanya. Ano ba itsura ng langit? Hindi ko po masabi, hindi pa po ako nakakapunta mga kapatid eh. Hindi ko po alam. Malabo pa yung larawan. Ang labo pa ng larawan. Parang malabo po na larawan doon po sa salamin. Pero yung malabong larawan na yan, liliwanag po yan. Sabi ni Pablo po sa mga taga-iglesia ng Corinto, sa unang Corinto 13:12 mga kapatid, ang sabi ng 1 Corinthians chapter 13 verse 12, sa kasalukuyan larawan sa salamin. Subalit, darating ang araw na ang lahat ay makikita natin ang harapan. Si Jesus Christ, yung mga magulang nating wala na, si Kalando, si Dida, na ang lahat ay makikita natin ang harapan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon. Ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalaman na ito tulad ng lubos na pagkakakilala niya sa akin. Ang good news pala po, sa ngayon, tatanungin niyo po ako, ano na po kalagayan po ni Kalando, ano na po ang kalagayan nila Doktora. Ang masasabi ko po sa inyo, yung Bible verse po, to be absent in this body is kasama nila ang Diyos. Amen. Pero, hindi ko po alam ano pong ginagawa nila ngayon doon, kung ano po yung mga activities doon, kung ano po yung itsura ni Jesus. Hindi ko po alam. Wala naman pong sinabi sa Bible na itsura po eksakto ni Jesus eh. Hindi pa po natin alam. Pero pag tayo Kristiyano, pag tayo'y mananampalataya at tinanggap natin si Jesus, pag tayo po ay namatay, gaya ng sabi po ng aklat ng Lucas, doon po sa Luke chapter 16, yun pong rich man and Lazarus. Dadalin tayo ng anghel po sa sinapupunan ni Abraham. Kung tumanggap ka kay Jesus, kung wala kang Diyos sa buhay mo, magigising na lamang tayo sa dagat-dagatang apoy. Nandun na po tayo, doon po sa Hades. Kaya bibigyan tayo ng maliwanag ho na larawan, subalit darating ang araw na ang lahat ay makikita natin ng harapan. Nais nyo ho ba yung mga yumao po ninyo? Ng mga inyo pong anak o kaya yung inyo pong kapatid, yung magulang ninyo? Makita ninyo ng mukhaan pagdating ng araw? Makita ninyo sa langit na tayo magpupuri sama-sama ang Diyos? Umaasa po ba kayo? Pagtaglay-taglay nyo po yung pag-asa na yon kapatid, ay, nako, kayo na po yung pinakamapalad. I can still remember a verse in the Bible, nasabi po ng Biblia, kung dito lang kasi ang pag-asa natin sa mundo na ito tayo ng mga Kristiyano ang kahabag-habag ang sabi po ng Bible. Nakakaawa ka kapatid kung hindi talaga nabuhay na mag-uli si Kristo. Si po yun kapatid, Sabi po rito ng 1 Corinthians chapter 15,
dito po sa 17, ano ho? Sabi po dito, 1 Corinthians chapter 15 verse 17, at kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y nananatili pa sa inyong mga kasalanan. At walang katuturan ang inyong pananampalataya, at hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay kay Kristo at sumampalataya sa Kanya'y napahamak. Kung hindi nabuhay na mag-uli si Kristo, ano ho? Kung ang pag-asa natin ay kay Kristo, dito lamang po sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit, ang ganda ng sabi ni Pablo, ano ho? Ngunit sa katunayan, si Kristo'y muling binuhay at ito ang katibayan na tayo nga ay muling bubuhayin sa mga huling araw. Can we say amen? Maganda ba yung pangako ho ng Diyos? Pagka si Kristo ho pala, hindi naman nabuhay na mag-uli, naku tayo na yung pinakakawawa. Bakit ho kaya sasabihin ng Bible yun? Pero inyo nagpe-prayer meeting tayo umaga, hindi naman pala totoo si Kristo. Halimbawa, granting without accepting. Example lang ho yun. Nagpe-prayer meeting ka, gigising ka ng maaga, magbabanat ka ng buto po. Pagkatapos umattend pa kayo ngayong linggo, ang sarap-sarap mag-mall ngayon, magsha-shopping kayo. Yung pala yung pinaniniwalaan natin, peke, hindi totoo, hindi naman nabuhay na mag-uli. Pero ang ganda po, sabi ni Pablo, ang katunayan, si Kristo ay nabuhay na mag-uli. At ang lahat ng nanampalataya sa Kanya, gaya ng pangako po ng Biblia, ay muli niyang bubuhayin. Can we say amen? Kaya nung pagtulo ng luha ko kahapon, meron namang muling pagtatagpo, kapatid na Lando. Paalam, sabi kong ganon. At kaya po tayo siyempre, nandoon po at atin pong, alam nyo na mga kapatid, binibigyan natin sila ng comfort. Lahat ho ng namamatayan, masakit ho yan kahit nasabihin nyo, Christian ka, umiiyak ka pa. Iiyak kayo talaga, di ba? Dahil masakit po ang namatayan. Isa nga hong hinatid ko na preaching doon, ang kamatayan pinaghahandaan, hindi ho spiritually lang, financially ho. Nag-uusap kami ni Sister Linda. Sabi ko, Sister Linda, di ba ang kabaon po 10,000? Ay, late na kayo sa balita, Pastor. 30,000 na ho, pinakamura ngayon. Mali pala yung nakuhanan ko dun sa internet, wala ka na palang mabibila ng 10,000 pesos po na kabaon. Wala na po pala. Alam nyo po yung presyo ng cremation, presyo po, halimbawa ng papakainin nyo pa yung mga dadalaw. Kaya mahalaga ho yung pakikiramay at yung abuloy po ng church. At ako naman po yung nagpapasalamat, sama-sama po lahat ng mga binigay nyo po, nakapag-abot naman po tayo. At hindi po sila napabayaan kasi sabi ko, Lord, napakabuti niyong kapatid na ito Alam nyo po kung wala hong halimbawa pumunta ho doon, walang magbabasbas ho, diretso na kagad siya. Pero kailangan basbasan natin yung kapatid sa pag-asa na muli tayong magkikita-kita. Amen po ba? Kaya yung muling pagkikita na yan, ang ganda nung sinabi ni Pablo, huwag niyong kakalimutan po yun. Dito sa mundo na ito, kung tayo naglilingkod sa Diyos, hindi naman pala totoo si Kristo, tayo na yung pinakakaawa-awa. Pero ang katunayan, sabi niya gano'n sa verse 19, si Kristo ay nabuhay na mag-uli at ang lahat ng nanampalataya kay Kristo ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Can we say amen? Hallelujah. Excited na ba tayo na makaharap si Kristo? Wala na. Alam nyo, darating yung time, pag babad na kayo, sabi ni Pablo ng ganun gusto ko na sanang makapiling si Kristo. Pero alang-alang sa mga kapatid, dahil kailangan pa po nila ako sa pangangaral, nagnanais pa rin akong manatili sa katawang panglupa na ito. Pero kung wala lang yung mga kapatid, magnanais na kayo na makasama si Kristo sa langit. Amen? Minsan lang may agam-agam kayo kasi may mga hidden sins tayo. May mga hindi tamang relasyon. Kaya natatakot ka, Lord, hindi pa tama yung relasyon ko. I-give up nyo po lahat yan. I-prioritize nyo si Kristo kahit nagkakamali pa rin tayo, nagagalit pa rin tayo. Pero yung mga mabibigat na kasalanan, i-give up nyo sa Kanya. Wala kayong dapat ikatakot, kapatid. Talaga kung pag namatay tayo po'y makakapiling na po ng ating Panginoon. Ano po yung mga katotohanan, kapatid? Alam niyo ho ba, muli-muli ho tayong magsasama-sama. Number 1, ang sabi po dito, yung muling pagtatagpo natin sa Himpapawid. Pastor, sa sa Alapaap, sa Himpapawid? Opo. Para hindi kayo ignorant, kapatid, ang pagtatagpo ho natin, ito ho yung mga hindi pa namatay.
Pag binasa nyo po yan, isa pong maganda po ito na necrological preaching eh. Pag binasa nyo po yung 1 Thessalonians, yung buong chapter 4, pinakita dyan kung paano darating si Jesus. In a twinkling of an eye, lahat ng mga nangamatay, at according din sa John chapter 5, dun po sa verse 28, lahat ng mga nangamatay, maririnig yung kanyang tinig. At pag narinig po yung tinig ni Jesus, sasabihin ni Jesus, bumangon. Lahat ho ng mga nangamatay ho, babangon. Yung verse 29, lahat ng gumawa ng sang-ayon sa kalooban ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Yung mga babangon po na walang Kristo, dun po sa parusang walang hanggan. Kaya mamili ho tayo. Kaya sabi po dito, ito po yung rapture eh. Ibig sabihin, from this very moment, biglang dumating si Jesus, lahat ng mga totoo ang puso nila sa paglilingkod sa Diyos, mawawala ngayon sa isang iglap. Boom! Halimbawa ho, Kaya po araw-araw sinasabi ko, Lord, itama mo yung puso ko, itama mo yung puso ko. Baka habang nagpipreach ako rito, kayo lahat nawala, ako natira. Ibig sabihin, mali ho yung puso. Mangyayari po yon pag mali ang puso natin sa Diyos. Halimbawa, sabi po dito, dumating si Jesus, maririnig natin yung tinig ng mga anghel, yung mga trompeta po, lahat ng mga nangamatay, kukunin ni Jesus, tayong mga buhay, boom, mawawala ho, kasama tayo ngayon sa himpapawid. There will be a great reunion. Ako, yung nanay ko, si Dida, si Doktora, magkikita-kita po tayo roon. Saan ho? Sa himpapawid. Sabi ng unang Tesalonica 4:17, pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa altar at kasama ng mga binuhay Hallelujah. Hallelujah. Dito ninyo makikita po, ito pala talaga itsura ni Jesus Christ. Minsan mga kapatid, huwag kayong magagalit, Minsan yung ginaya naman po na image ni Jesus, hindi ho si Jesus yun. Hindi ho. Si Jesus ho, hindi ho may bigote, mahaba yung buhok, tapos na-o-offend po tayo. Minsan baka tayo na ho nagkakasala niyan kasi sinabi natin, inoffend mo ang Diyos. Baka ho sabihin sa atin ng Diyos, hindi naman ako yung ino-offend ninyo. Hindi ako yan Walang larawan po na sinabi ang Biblia kung anong itsura po ni Jesus. Doon pa lamang ho, sabi nga ni Pablo hanggang sa kasalukuyan, malabo palang larawan sa salamin, pero darating ang oras, makikita ko ng harapan sino si Jesus. Doon lang natin makikita itsura ni Jesus. Kaya nga ang napakagandang good news na ito, mga kapatid, ine-urge ko kayo, maging totoo ang ating paglilingkod at ang ating puso kay Jesus. Alam ni Jesus ang laman ng ating isipan. Alam ni Jesus ang laman ng ating puso. Alam ni Jesus ang mga motibo po natin. At lalo't alam ni Jesus kung kayo po ay peke o kanya. Naalala niyo po yung preaching na yan nung nakaraan po na Sunday. Alam po ng Diyos ang iniisip natin. Paano fake ka? Hindi ka pala nagpunta rito on your own. Bet ka nagpunta, pinilit ka ng nanay mo, nakisama ka dun sa girlfriend mo. Pero every time naririnig mo, hindi ako naniniwala dyan, hindi ako naniniwala. I'm telling you kapatid, pag dumating si Jesus, maiiwan tayo rito. Kaya dapat genuine tayo. There will be a grand reunion. Saan po gaganapin yung grand reunion na yan? Magsisimula po sa himpapawid. Kaya mamaya baka magulat kayo, bakit ako papunta na sa langit, bet ako parang lumilipad. Kasi nakalagay Huwag kayong magtaka. Pati yung mga patay, pag mamatay na ho kayo, bigla ho kayong bumalik yung diwa ninyo at nakita ninyo, umaangat po kayo na ganun mula po kung saan po kayo hinimlay, kung sa Loyola o kaya kayo po naroroon po sa urn, dahil nakremate kayo, wala ho yan, mabubuo pa rin ho yun And from the time na narinig yung trompeta, lahat-lahat ho tayo, alam nyo po ang mararamdaman, kaya sinasabi ko na po sa inyo, Yun po yung pinakamagandang pagtatagpo natin. Ewan ko lang kung ano po yung feeling, hindi ko pa alam Kaya sabi kong ganon, maghintay-hintay ka lang, malapit na rin kami, magkakita-kita, tayo nila Doc Solweta, tayo na maraming mga kapatid na wala na sa atin. Pero pagdating doon, ayan na, magkakakilalan ba tayo mga kapatid pagka naroroon na? Ikalawa, sabi po ng Bible,
meron pong pagtatagpo, kasi hindi naman tayo mananatili doon po sa sa kalawakan po. Hindi tayo mananatili, mga kapatid, sa himpapawid. Dadalhin tayo sa tahanan ni Jesus. Saan po ang tahanan ni Jesus? Doon po sa langit. Ang sabi po ng 1:14-1-3, huwag ngang mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Imagine that. Sa translation ho sa King James Version, in my Father's house there are lots of mansion. Mansion. Sa Tagalog po, medyo simple, silid, parang kwarto. Pero kahit simpleng kwarto yan, basta nasa langit, amen na rin po, amen? Gusto nyo mansion pero impyerno, no ho? Mas gusto ko na po yung silid. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirahan? Palagay nyo ho, totoo ho ito? Si Jesus nagsabi, sabi po ni Jesus Christ, kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyo ito? Ipangangaral ko ba ngayon sa pulpito ito kung hindi totoo? Ang sabi ng verse 3, at kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirahan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Nako, sabi kong ganun. Alam nyo po, may kanya-kanyang struggle po ang Kristiyano. Iba-ibang level po. Kayo po, alimbawa, kapatiran, marami kayong mga struggles po, alam ko po. Marami hong kumukutya sa inyo, kung minsan naapektuhan din kayo sa trabaho. Yung pong level ng pastor ho, mabigat din ho yan, kapatid. Kasi, halimbawa marami hong adjustment kang gagawin para kay Kristo talaga yun Na sometimes, kapatid, ito po siyempre, glory kay God, Sinasabi ko lang baka may mga gustong magpastor po rito. Mararanasan nyo rin po yan Minsan nakaschedule ho yung trabaho ninyo, pero kailangan mong umabsent kasi kailangan mong basbasan ng kapatid. Can we say amen? Sabi ko sa sarili ko, siguro okay na yung ginawa natin. Sabi sa akin nararamdaman ko ho umabsent ka man, pero akong bahala sa'yo. Puntahan mo, basbasan mo. Masusundin ko po yung boses ng Diyos kaysa po sa trabaho, kapatid. Struggle ho yun. Kasama sa struggle po yun, mga kapatid. Minsan hindi maaunawaan. Buti na lang pag nakapag-asawa kayo ng maunawain. Amen po ba? Minsan kasi tatawagin tayo sa meeting. Siyempre gusto na ng misis nyo mag-date. O kaya lumabas. Pero minsan ang meeting natin maabot ng 3:00. Hindi ho ba? Pag hindi maunawain yung asawa ninyo, magbe-break kayo talaga pag pastor ka, kapatid. Kaya dapat ang misis natin kasama sa ministry. Amen po ba? Maraming struggle. Pero sa kabila ho ng lahat ng mga struggle na yan, yung sinasabi palagi ni Pastor Noli, ituon nyo lang ang paningin nyo kay Jesus na siyang may akda ng ating pananampalataya. Kaya ho yung sinasabi rito, naghanda si Jesus ng ating matitirahan at siya po'y babalik at isasama tayo upang tayo'y makapiling niya kung saan man siya naroroon. Minsan po, kung titignan natin yung ating physical na katawan, mga kapatid, tayo ho ay hindi bumabata, tayo ho ay nagiging malilimutin na, pumuputi ang buhok natin, tayo ho mga kapatid, naghahanda na sa susunod na yugto ng ating buhay. Sa edad po na halos nakalahati ko na yung buhay ko, kumbaga ho, nasa middle na, magsi-50 na ho, hindi na ho malayo-layo ho yung pagtawag ng Diyos sa mga 50. Sabi nga sa akin ni Kalando, pastor, naghanda ako ng imbitado kayo at ang mga kapatiran natin. Doon ko gagawin sa Malanday. Yung linggo ho yun, bago po siya bawian ng buhay. Bakit ho? 60 years old na po ako, kaya aayusin ko po yung SSS ko, aayusin ko po yung lahat ng... Ang sabi po ng aklat ho ng Santiago 4:14, hindi nga natin alam kung ano mangyayari sa araw ng bukas. Tayo ay parang usok lamang, minsan nandyan ka, bukas makalawa, wala na. Pero mainam po, pag nawala tayo, handa tayo. Amen? Pag nawala tayo, alam natin ang pangako ni Jesus na tayo'y hinandaan niya ng mansyon, na tayo'y may silid na pupuntahan po, na kung nasaan ho si Jesus, ay doon ho tayo paparoon. Amen po ba? The more na dinadigest ko itong mga salita na ito, nababawasan na ho yung sa sarili ko lang ho, yung mga bagay ho na pumupukaw ho sa karnalidad ng mundo na ito.
Kasi nung bata-bata pa tayo, ay gusto ko ng ganito maging karangalan tanggapin ko. Gusto ko ganito yung bahay ko. Gusto ko ganito yung matanggap ko. Pero the more that you expose yourself to the Word of God, mas inihahanda natin ngayon yung atin pong pagpunta doon po sa kaharian ni Kristo. Handa po ba kayo mga kapatid? Hallelujah. Kasi kayo lang ho makakapagsabi niya, napapakinggan niyo po ang salita ng Diyos. Alam niyo kung namumuhay kayo ng dalawang uri ng pamumuhay. Pag naririto po kayo si Brother Juan de la Cruz, na ang bait-bait, paglabas po ninyo, ang dami niyo pong mga itinatago po sa Diyos na hindi naman kayo makapagtatago. Kala po kasi natin, hindi, Pastor, sapat na nag-church ako eh. No. Sapat na, mabuti ako, nagbigay ako sa mahirap eh. It is by grace that you have been saved through faith. It is not on your own. It is a gift of God, not of your own works, that no one should boast. Habag, grasya, awa, tayo marumi, nagkakasala, basahan, wala kang magagawa, talagang patutungo ka sa impyerno. But because of the grace and the mercy of the Lord Jesus Christ, eto na, hinandaan ka na ngayon ng silid, ng tahanan, at ng buhay na walang hanggan. Amen? Kaya doon pa lang hindi ba kayo maiyak? Kaya marami yung mapupunta sa impyerno, religious. Sasabihin nila, miyembro naman ako ng iglesia. Hindi yun ang makapagliligtas. Kawawa ka, kapatid. Lord, nakikipagdebate ho ako. Ang galing-galing namin. Wala nga manalo sa amin. Wala. Sinusunog ka sa impyerno. Kahit maalaman ko man ang lahat ng wika ng mga anghel, o kaya makapagsalita man ako sa wika ng mga tao, ngunit hindi naman ako marunong umibig, ako lang ay parang batingaw na umaalingaw-ngaw, o pompyang na tumataginting, sabi ng Bible. 1 Corinthians chapter 13, verse 1 to 3. Ginawa niyo po lahat sang-ayon sa standard ng tao Lord, lahat naman ho, nakumpilan naman ako, nabautismuhan naman ako, tumanggap naman ako ng mga sakramento. Kapatid, maiimpyerno pa rin tayo niyan. Pag hindi natin alam yung sinasabi ng Biblia, sa habag lamang at grasya ng Panginoon, kaya ikaw ay naligtas, hindi sa iyong sariling kakayanan, ito ay regalo ng Diyos, hindi sa iyong sariling gawa, upang walang sino man ang makapagmapuri. Sabi ng Bible. Ang simple-simple lang ho ng kaligtasan Sabi ko nga sa inyo, kapatid, you don't have to struggle. Just believe in the Lord Jesus Christ. Yung nakapako ho dun sa krus. Lord, alalahanin mo ako pagdating mo sa paraiso. Ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Si Apostol Pablo, ilang taon pa nagpakahirap po. Mga 25 years po, nagpipreach siya, nagutom siya, natuklaw pa sila ng ahas, nagkaroon ng paglubog yung barko nila. Pero yung pong magnanakaw na nagsabi sa kanya, Lord, alalahanin mo ako. Tsaka si Apostol Pablong 25 years na napakahirap, magkikita sa langit. Can we say amen? Can we say amen? Kaya huwag kayong magmamalaki, na Lord, bigating pastor ako dati ang dami kong niligtas. Yung isa hong nakapakinig ng salita nyo, kinakabog yung niya, Lord, ako po dati, binabae, patawarin nyo po ako. Kaya po yung ngayon, Naku kapatid, huwag tayong masyadong mapanghusga. Naku, dedeklar kita, persona non grata ka. Saan pa pupunta yung taong nagkasala? Pero yung lahat ho na nag-aakusa, pag kayo binalikan ng Diyos, ipe-persona non grata kita sa langit. Mas gusto ko na pong persona non grata ako sa Maynila, sa Malabon, sa Nabotas, sa Cagayan de Oro, sa General Santos City, kaysa ma-persona non grata ako kasi wala akong habag, wala akong awa, nagmamalinis ako, nagmamapuri ako, na ako'y hindi nagkamali at itong tao na to'y masama. Mamaya humingi na pala ng tawad yung tao na yon. Tapos sasabihin ni Jesus sa harapan nyo, di ba pinersona non grata nyo yung tao na yan? Ikaw ngayon, persona non grata ka sa langit. Ibig sabihin ng persona non grata, hindi ka welcome. Sasabihin talaga ni Jesus yun Hindi ko po tinotolerate yung gumagawa ng ganun, Pero mga kapatid, wag namang malupit. Saan patitira yung tao? Pag dineklaran nyo po sa halos lahat ng Kasi maski tanungin nyo po sa mga marurunong sa batas, pwede kang pusasan, pwede kang ikulong pag nakita ka doon sa lugar kung saan ka po dineklara. Pero buti na lang po ang Diyos, hindi ganon. Amen po ba?
Yung Diyos, nagkakamali tayo nagkakasala. Minsan nga, mas matindi pa yung pagsalaula natin sa Kanya Pero hindi tayo dinedeklara ng Lord na persona non grata sa langit. Meron kang karapatan ngayon dahil nanalig ka sa Kanyang bugtong na anak. Kaya ang ganda-ganda muli tayong magtatagpo sa kinaroroonan ni Jesus. Ano pa po yung muli po nating matatagpuan po, magagampanan po? Sabi po ng banal na kasulatan, muli po tayong magtatagpo na katulad ng mga anghel. Ito pa para maalis yung agam-agam ninyo. Pastor, yung brother husband ko po namatay na kaya hindi na po ako nag-asawa. Pag sa langit kasi gusto ko pa rin, kami pa rin mag-asawa. Sabi nga ni Jesus dun sa mga Saduceo Basahin niyo po yung buong Matthew chapter 22 to read the context. Sabi po ng mga Saduceo, kasi mga Saduceo yan po yung mga political leaders. Yung Pariseo po, yan po yung mga pare, eksperto sa batas. Minsan nababasa niyo po, anong pagkakaiba po ng Pariseo sa Saduceo? Yung mga Saduceo mga mapagpanggap yan, mga political leaders po yan. Kumbaga yan yung mga mayor, yung mga counselors natin, maano rin sila, very critical sila. Iniipit nila si Jesus. Sabi nila po, nung nalapitan nila si Jesus po, may isang babae na byuda, na yung babaeng byuda na yan, yung kanyang asawa namatay, sang-ayon sa kasulatan, pag wala silang anak, yung susunod na kapatid ay magpapakasal dun sa byuda. Nagpakasal 7 silang kapatid. Nagpakasal yung ikalawa, ikatlo, ikaapat, ikalima, ikaanim, ikapito. At ang nangyari namatay silang lahat, nagkita-kita sa langit. Kanino pong asawa? Yung asawa po ngayon ng byuda. Ang sabi po ni Jesus, nagkakamali kayo sa inyong iniisip. At ito na nga dito pumasok. Sa muling pagkabuhay, ang sabi ng Matthew chapter 22 verse 30, ang mga tao ay hindi na mag-aasawa. Ayan Amen po ba? Bakit? Sila po ay magiging tulad ng mga anghel sa langit. Wow! Hindi nyo ba nakita yung pangako ng Diyos po sa atin? Ang anghel po, mga kapatid, hindi po guided ng time. Wala po yung time, wala pong space. Ang kapangyarihan ng Diyos, madarama ninyo. Pati po yung karunungan ng Diyos, papasa inyo. Yung kapangyarihan ng kagalingan ng Diyos, iinyo po yan. Dahil tayo ay magiging tulad ng anghel sa langit. Kaya po, huwag nyo nang pangarapin po na yung asawa ninyo, siya pa rin yung asawa nyo sa langit. Pero, pwede po kayong magkatagpo at maging matalik po na magkaibigan doon kasi po, mas higit pa magiging relasyon na mag-asawa bilang mga anghel ng Diyos sa langit. Parang anghel, hindi magiging anghel. Parang magiging tulad sila ng mga anghel. Glorified body. Minsan yung mga kapastoran po, nag-uusap-usap kami sa mga Bible studies. Ano ba yung glorified body? Ang sabi po nung isa, based dun po sa aklat po ng pahayag, ang glorified body wala nang sakit. Totoo naman po yun Ngayon, ano po yung marirecognize na katawan po sa atin? Wala naman po sa Bible yon, pero the Lord Jesus Christ definitely will give us the prime of our age po, yung prime of our life. Ano po yung age na malakas kayo, maganda kayo? 17, 16, sweet 16? But definitely pag namatay po kayo ng cancer, hindi kayo i-revive po o kaya bibigyan ng katawan na ganun pa rin Kung halimbawa kapatid, na-aksidente kayo, hindi kayo i-revive po ng Panginoong Diyos na na-aksidente pa rin yung katawan ninyo. Halimbawa, may mga sanggol may depresya, perfect na po yun pagdating sa langit. Kaya the more po na dapat tayo, mga kapatid, na naririto, mag-asam po tayo na maglingkod kay Kristo. Amen po ba yun? Your labor in the Lord will not be in vain. Sige po kapatid, ako'y preach dito. Pagka po dumating ang kamatayan natin, maririnig nyo pa rin hanggang sa impyerno ang preaching na ito. At doon po magsisisi kayo, bakit hindi ba ako naniwala? Bakit kaya sinawalang bahala ko yung lahat ng narinig ko sa pulpito? Bakit kaya namuhay pa rin ako ng 2 pamumuhay? Kaya nga huwag kayong magagalit. Si pastor naman, bira ng bira sa mga nagsusugal, sa mga umiinom, sa mga nambababae. Kasi mga kapatid, yun po ang aral ni Jesus, tumalikod na tayo sa kasalanan. Kaya nga, pag nagkaroon tayo ng pagtatagpo, hallelujah, we will see Pastor Noli po, doon po sa kalagayang glorified body, parang anghel po. Makikita po natin yung ating mga kapatid, sila Mami Cruz, sila Doktora yun po si Dida, makikita natin sila, yung tatay ko, si brother husband nyo po, Sister Mila, makikita po natin
na naalala ko rin ho, no, si Kapredi po na kamay ng kamay, kasi si Kalando ho, ganun din, kamay ng kamay. Amen po ba? Meron silang pagkakahawig, ano ho? At yun din, Francis, ito po'y ano na sa atin, nawawala na kami konti-konti, kaya magyakag na kayo ng maraming kabataan. Konti-konti na hong nawawala yung mga elders natin ng church po, at inihahanda naman ng Diyos ho, sila na po yung susunod sa atin, ano ho, para magkaroon po ng susunod na mga mananampalataya sa iglesia na ito. Kaya sabi po ng Panginoon sa ika-4, magkakaroon tayo ng pagtatagpo po, dun po sa tahanan ng Diyos, wala ng luha. Nung nakikita ko po yung buong pamilya, naghahagulgulan po. Sabi ko, papawiin ng Diyos yung lahat ng luha eh. Sabi po ng Pahayag 21:3-4, narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono, at tignan ninyo ang tahanan ng Diyos. Nasa piling na siya ng mga tao, maninirahan siya na kasama nila, at sila'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila, at siya ang magiging Diyos nila. Ang ganda ng verse 4, kapatid. Promise for all Christians. Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mata. Alam niyo po yung mahirap, yung pulubi po. Umiiyak yun, hindi makakain doon po sa tahanan. Yung pong si Lazaro, no? Hindi makakain ho yun. Sabi niya, Panginoon, bigyan niyo po ako ng makakain. Ang mga nahuhulog po sa lamesa ng mayayaman, yung mga mumo. Yung aso ho, dinidilaan yung kanyang sugat. Kaya si Lazaro ho umiiyak, pero nawala ho yan. At wala ng kamatayan. Biro niyo ho, no? Iba-iba ho ang ating kamatayan eh. Naobserbahan ko nga eh. Si Kalando nakapila, biglang nakatulog na lang. Ayun na ho yun. Ang na-experience ho nun, para alam nyo lang ano ho, kinuha ho ng anghel yon. Tapos Christian ho siya eh. Hindi na niya naalala ho yung mga pamilya niya. Ang naalala niya ngayon si Jesus. Papunta na siya sa langit. Ganun ho yun. Pagka ho pumikit yung mata nyo, na-aksidente kayo, namatay kayo sa sakit, makakakita kayo ng anghel. At yung anghel ho na yun, dadali na kayo sa sinapupunan ni Abraham. At ano pong sabi po rito, wala nang dalamhati. Lord, ang sakit ng cancer. Kaya ho yung mga namamatay ho, blessing ho yun, namatay ho na ay hindi na siya pinahirapan sa cancer. O kaya yung biglaang namatay ho, wala nang naramdaman ho yun eh. Hindi ho masama na tayo ho ay humingi ng pahintulot sa Diyos na kung tayo'y mamamatay, Lord, yung hindi na ho masakit para sa aking pamilya. Hindi ho yun masama. Ano pong ibig sabihin nun? Wag na ho yung makukomatose po ako, pagkatapos uubusin po yung pera ng buong pamilya ko, mga 5 taon ako nasa ospital. Pag kunuha niyo po ako, Lord, yung prepared po yung pamilya ko, biglaan na lang at kasakasama na kita. Can we say amen? Minsan may nagsabi sa akin, nakakatakot naman yung prayer na yun. Huwag kayong matakot, kapatid. Huwag kayong matakot. Pag kukunin mo na ako, Lord, sa takdang panahon, Lord, kunin niyo po ako yung mabilis lang, nakasakasama na kita. Ano pa hong sabi? Wala nang pagtatangis, wala nang paghihirap. Nakikita niyo po yung mga nasa squatters po, kumakain ng pagpag. Yung mga bata ho na may hydrocephalus, ang laki-laki ng ulo nila, wala silang pambili ng gamot. Nakikita niyo po yung mga wala pong maintenance ng diabetes, putol po yung 2 paa, nagbibenta pa rin ng sampagita. Lahat ho na mga nagdurusa, basta tumanggap ka kay Jesus, wala na pong pagtangis, wala na pong paghirap, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Kung papanong sinabi ng 2 Korinto 5:17, ang lumay nawala na at ang bago'y dumarating, ang sabi ng Panginoon, sapagkat lumipas na ang mga dating bagay at narito na ang mga bago. Pag tayong maghanda po sa mundo na ito, ang mundo na ito ho, hindi na ho gagaling, hindi na gaganda. Ang mundo ho na ito, mga kapatid, hindi na ho tutungo pa sa maayos na kalalagayan. Tayo po'y mamamayan ng langit bilang pagtapos. Sabi ng Colosas 3:20, mga kapatid, subalit sa kabilang dako, tayo ay mamamayan ng langit at mula roon, hinihintay natin ng may pananabik ang Panginoong Jesucristo na ating tagapagligtas. Excited ho ba tayo na makaharap na si Kristo? Amen. Kaya kung excited po tayo, mga kapatid, tumayo po tayo, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise be the name of the Lord Jesus Christ. Panginoong Ama, nakikita namin sa araw-araw
kung papanong totoo ang bawat salita na hinihimay-himay namin, lalong-lalo na sa harapan ng pulpito na ito, itinakda sa tao na siya po'y mamatay ng minsan at pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang pagdating ng paghatol nyo. Panginoong Ama, gaya din naman po ng pagdating ng hangin, walang sino man ang pwedeng pumigil ng pagdating ng aming kamatayan, sang-ayon sa mga salita po na pinanghahawakan namin sa Bible. Ngunit kung kami po'y tumanggap sa inyo bilang Panginoon namin tagapagligtas, tinalikuran namin ang mga kasalanan namin, pinagsisihan po at ginawa ka naming Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay, kung kami man ay mamamatay, magaganap po ang mga sinasabi ninyo sa awit 116:15, Panginoong Ama. Sabi ng mga salita mo, mapalad po ang mga taong namamatay kay Kristo sapagkat ito po ay kanyang kagalakan. Hallelujah, hallelujah. Sa umagang ito, Panginoong Ama, patuloy na ihanda niyo po ang aming mga puso, ang aming mga isipan, lalong-lalo na ang mga hakbangin na aming nilalakaran, Panginoong Ama. Minsan lang kami mabuhay, bukas makalawa parang usok, wala na po kami, Panginoong Diyos. Kaya mainam po, gaya po ng talinhaga ng 10 dalaga. Ang 5 po ay naghanda, ang 5 po, Panginoon, ay nagwalang bahala, dumating bigla ang Panginoon at nasaraduhan ng pintuan ng 5. Panginoon, sana maging matalino kami, sana lahat ng mga nakikita namin sa mga paligid namin, ang mga pagtawag kina Kalando, mga pagtawag sa mga kapatid naming mga minamahal sa church na ito, darating ang takdang panahon at ito po'y nasa Biblia, hindi pwedeng iwasan, ang kamatayan po'y mararanasan po namin personally, Panginoong Ama. Kaya Panginoon, lagay niyo po ang pananampalataya sa aming puso, ang marubdob na paglilingkod sa inyo, Panginoong Ama, na walang ibang mahalagang prioridad sa mundo na ito kung hindi ikaw, Panginoong Jesus, the name above every name, na ang buong buhay, kaluluwa, kalakasan, puso at aming talino ay ipagkakaloob namin sa inyo. You deserve it all, Lord Jesus Christ. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Para po sa ating tithes and offering, habang hinahanda po natin, samahan niyo po ako sa panalangin sa umagang ito. Lord, we thank you and we glorify your name for all these blessings, Lord God, and provisions that you have given us. Maraming salamat, Lord, sa lahat po ng mga pagpapalang ito, sa amin po, Lord, sa mga trabaho, sa mga aming pong negosyo, sa lahat po, Panginoon, ng mga pinagkukunan namin ng aming pang-araw-araw. Maraming salamat po for providing all of our needs, Lord God, by your grace and by your mercy. Lagi pong sapat ang pang-araw-araw. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Dalangin namin, Lord, na ito pong mga kaloob na to ay magamit po ng maayos at wasto sa iyong gawain, Lord God, at marami pa po kaming mapalaganap na salita sa mga tithes and offering na to, at marami pa po kaming masyaran ng Word of God. We pray, Lord God, sa mga naghahanap naman po ng kanilang mga papagkukunan, sa mga naghahanap ng trabaho, sa mga gustong magbalak magnegosyo. We ask, Lord God, that you give them the wisdom and the knowledge na nagmumula sa iyo. Guide them, Lord God, na kayo po ay nagbibigay. If we ask, Lord God, you will give us answers. If we knock, you will open the door. And if we seek you with all of our hearts, kami po ay makakatagpo. Maraming salamat, Jesus, sa mga pagpapalang ito. Ito po ang aming dalangin na may pagpapakumbaba. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave,
from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Amen. Para po sa mga nagdiriwang na kanilang birthdays, on August 13, ngayon po yan, Sister Solly Bautista. Happy birthday po, Nay Solly. August 14 naman po, syempre yung pinakamagandang beshi ko yan, Jamie Jeje de la Rosa. At August 14 din po, Brother Ramon Gutierrez. Amen. August 15 naman po, syempre nag-iisang kapatid kong lalaki, Brother Lindel Palomar. At August 16, Nanay Conching Santos and Sister Sara Ordinario. August 18 naman po, Sister Janet Duave and Sister Lizelle Dumagit. Amen. Maraming salamat po sa Panginoon sa kanilang mga buhay. And we pray, Lord God, samahan niyo po sa panalangin para po sa ating mga kapatiran. Lord, we thank you for the lives of our brothers and sisters and our brethren, Lord God. Maraming salamat po sa panibagong taon na ibinigay niyo po sa kanilang mga buhay. We pray, Lord God, that you give them, Lord, more years, good health, the love and joy and peace that comes from you, Lord Jesus Christ. At sa lahat po ng kanilang buhay, sa kanila po mga pamilya, ibuhos niyo po ang pagpapalang nagmumula sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa mga kapatiran namin ito at ingatan niyo po sila at maging maayos po ang kanilang mga buhay. This is our prayer and heart's desire. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, para po sa ating mga announcement, every Wednesday po yan ang ating Bible study, 7 o'clock po ng gabi through our Facebook page. And every Friday naman po, every morning and afternoon, 5 a.m. and 8 p.m., ang ating pong prayer circle via Facebook Messenger group and page. So kung wala na po, tinatawagan ko na po si Pastor Archie for our closing prayer and benediction. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Pinati ng pagpapala at ang gabay, pag-ibig ng ating Diyos. Praise God, hallelujah, hallelujah. Muli, Ama, binabasbasan ko po ang lahat ng inyong mga hinirang, lahat po, Panginoong Ama, na mga napili nyo po, tungo po sa buhay na walang hanggan. Doon po, Panginoong Diyos, sa langit, inihanda ninyo ang mga silid, at kung saan kayo naroroon, lahat kaming nananalig at nanampalataya sa inyo ay paparoon din naman. Kaya sa umagang ito, sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, ng pag-ibig ni Kristo Jesus, ng pakikipisa ng karunungan at katalinuhan po ng Santo at Banal na Espiritu, binabasbasan ko po ngayon, Ama, ang lahat ng mga hinirang mo sang-ayon po sa aklat ng Bilang 6:24 hanggang 27. At ang mga pangungusap na itong binitawan ni Moses sa mga Israelita, binibitawan ko po sa lahat ng mga kapatiran ng Peace of Harvest Christian Ministry. Pagpalainawa at ingatan kami ni Yahweh, kahabaganawa at suwaybayan kami ni Yahweh, lingapinawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. At sa kapangyarihan po ng awit 23:6, iniiwan ko po ang mga makapangyarihang salita na ito, that surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Maraming salamat. Ang mataas na kapurihan po ay tanging sa iyo lamang, sa banal na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God.
my safe refuge. No other name like Jesus. No power can stand against you. My feet are planted on this rock, and I will not be shaken. My hope, it comes from you alone, my Lord and my salvation. Your praise is always on my lips. Your word is living in my heart, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. My feet are planted on this rock, and I will not be shaken. My hope, it comes from you alone, my Lord and my salvation. Your praise is always on my lips. Your word is living in my heart, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. When I am weak, you make me strong. When I'm poor, I know I'm rich, for in the power of your name, all things are possible. All things are possible. All things are possible. All things are possible. Good morning po sa bawat isa. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. And I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. My feet are planted on this rock, and I will not be shaken. My hope, it comes from you alone, my Lord and my salvation. When I am weak, you make me strong. When I'm poor, I know I'm rich, for in the power of your name, all things are possible. All things are possible. All things are possible. All things are possible.